Dante, ano na ang update dyan sa gagawin technical dive operation ng mga otoridad at sino-sino ang mga kasama dyan? Magandang tanghali. Ella, inaasahan nga natin na ngayong araw ay susubukan ng ating mga otoridad itong initial and exploratory dive dito sa Taal Lake, kung saan sinasabi nga ng isa sa mga suspect sa pagkawala ng missing Sabongeros na dito umano itinapon ang mga labi ng mga nawawalang personalidad. Sa isiniwalat ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy, sa Taal Lake umano itinapon ang mga missing Sabongero. Bilang paghahanda sa operasyon, nagkaroon kanina ng briefing ang mga otoridad sa pangunguna ng Department of Justice o DOJ na siyang lead agency sa operasyon kasama ang Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG at Philippine Coast Guard. Batay sa abiso ng DOJ, kaninang alas 10 ng umaga sana magsisimula itong dive operation. Pero sa ngayon ay wala pa tayong impormasyon kung matutuloy ba ito o hindi. Sinabi rin kasi ng Department of Justice na depende rin sa panahon kung makapagsasagawa ng technical dive operation. Layo ng operasyon na ito na i-validate o malaman kung gaano ba katotoo ang isiniwalat ng witness na itinapon nga ang mga labi ng missing Sabongeros sa Taal Lake. Nais din alamin ng mga otoridad ang lawak ng lugar na sakop ng technical dive operation at ang kondisyon ng tubig. Gayon din ang lalim ng tubig, kung kaya ba ito ng human divers at ang posibilidad ng pagdedeploy ng remotely operated vehicle o ROV ng Philippine Coast Guard. So sa ngayon, Ella, ay kaya nang nabanggit natin kanina, naghihintay pa tayo. Wala kasi tayong access kanina, Ella, sa nagiging briefing ng mga otoridad. Interagency briefing ito ng PCG, DOJ at gayon din ng PNP-CIDG. So kung makikita mo, Ella, napakalawak nitong Taal Lake at batay sa nakuha nating impormasyon, ang maximum na deep o itong lalim nitong lawa na ito ay 200 meters. So gaya ng nakuha rin nating impormasyon, yung ganong kalalim ay maaring hindi kaya ng mga diver. So posibleng gagamit sila ng mga equipment tulad ng water drone para makita man lamang kung ano ang nasa ilalim nitong lawa. Yan man ang ating update mula dito sa Talisay, Batangas. Balik sa iyo, Ella. Dante, ano ang tinitingnang time frame dyan sa ginagawang technical dive operation? Ella, sa ngayon, wala pa tayong impormasyon kung gaano katagal isasagawa ang technical dive operation. Kung sakasakaling matutuloy nga itong operasyon sa ngayon, Ella. Ang sinabi kasi dito ng DOJ, initial pa lamang. Ibig sabihin, titingnan pa lang nila kung pwede ba na makapagsagawa ng technical dive. Lalo na nga, considering napakalalim nitong lawa na ito. At ang isa sa nabanggit din ng DOJ, Ella, meron silang ground zero na kung saan po pwedeng makapagsimula, kung saan itong technical dive. Mayroon daw palaisdaan na sinasabi nga ng DOJ, mayroong isang kontraktor kung saan dinadala yung mga missing Sabongero. Buhay pa raw ito, at yung kontraktor pag dinala doon pag nadala na sa kontraktor, maaaring doon na nangyari yung pagpatay doon sa mga biktima. So sa ngayon aalamin natin kung saan ba dito, parte ng lawa na ito, itong sinasabi nga ng DOJ na palaisdaan na magiging pinakasimula ng kanilang paghahanap sa mga nawawalang Sabongero. Ella. Dante, alam naman natin na maulan ngayon, weather lang ba ang challenge ngayon dyan o may iba pang tinitingnang hamon sa ginagawang technical dive operation? Ella, sa pahayag ng DOJ, ang tinitingnan nila ay weather. Pero so far sa ngayon, makita nyo naman, wala tayong naranasang mga pag-ulan. Pero dito, sa lawa mismo, makita natin yung current, yung malakas. Alamin natin kung isa rin ba yan sa mga consideration ng ating mga diver dito sa kanilang gagawing operasyon. Ella. Alright, maraming salamat, Dante Amento.